Alright, good evening po mga kapatid sa Gun Safety Advocates of the Philippines at ang mga kapatid natin sa Protection Agent and Security Group of the Philippines at mga taga-subaybay po ng inyong lingkod, Corexman. Magandang gabi po sa ating lahat. Kung nasan man tayo ngayon ay sana maayos ang ating kalagayan, no? At sana po palagi tayong gabayan at ingatan ng pong may kapal, no? Lagi pong paalala, sabi nga natin sa grupo, ang paalala ay gamot sa pagkalimot, no? At laging huwag pong makakalimot, unang-una po sa lahat ay ang manalangin sa ating Panginoong Diyos para sa kanyang gabay at sa kanyang pag-iingat. At siyempre, kailangan natin ng kanyang biyaya upang mabuhay tayo ng marangal sa buhay na ito, mga kapatid. So, magandang gabi po sa ating mga viewers, no? Ang Sir Aris David, no? Sir Tolen, magandang gabi po sa inyo. Salamat sa pag-antabay, no? At sana ay maging maliwanag ang lahat sa atin, no? Tuwing tayo po ay tatalakayan dito sa ating programa, no? At masaya po ang inyong lingkod kasi kagabi marami pong magandang feedback dun sa ating napag-usapan, no? At may mga dati tayong hindi kapanalig sa paniniwala ang nag-PM, no? So, supposedly wala po tayong live ngayon gabi, no? So biglaan na naman itong announcement. May mga nag-request po ng part 2 daw nung live kagabi. Sa matter of fact, sa totoo lang po, yung kagabi pong live talaga ay bitin yun, no? I'm very careful sa pagsasalita, lalo po yung tungkol sa Tacloban kasi being a criminologist, mga kapatid, ang inyo pong lingkod ay registered criminologist. Kami po ay na-train na we do not give our yung ating opinion dun sa mga case at hand, no? Lalo pa pag ito po ay under investigation pa. Kasi siyempre po ang statement ang isang criminologist, no? Magmumukha pong tama yan, no? Magmumukhang ano po yan, yung opinion po ay baka magmukhang tama at maiba po yung public perception or public opinion. Siyempre po, ang criminologist ay trained po sa investigation. So, pag may nagsalita yan, na hindi naman eksakto dun sa totoong situation na nangyari dahil wala naman tayong facts or data na hawak para pagkaroon tayo ng basis sa pagsasalita, it will sounds like na parang yun yung eksakto. So, we have to be very, very careful, mga kapatid, no? Sa pagbibigay ng statement. Buti sana po kung ang inyong lingkod po ay hindi criminologist at ako po ay hindi leya. So, mahirap po talaga magbigay ng opinion, no? Kaya dapat po lagi tayong nandoon sa safe, tayo, no? Doon tayo sa safe na statement na wala po tayong maaapektuhan, mga kapatid, no? So that's the difference po kapag ang nagsasalita po ay registered professional. So may mga kino-consider po kasi tayong diyan, mga bagay na hindi pwede tayong salita lang po ng salita, no? We have to be very, very careful, sabi nga. So, magandang gabi po sa ating mga kapatid, no? Dumadami na po yung nakaantabay, no? Sir Ranel Padilla, no? Sir Julius Saludes, no? Pagbati daw po, good evening kay Pastor Eddie Labios, no? Kay Sir Chris Malana, magandang gabi po. At Professor Benji Garcia, no? Professor Benji Greenberg. At ang Sir Tyke Gutierrez, pagbati daw sa GSAP at PAS PG, no? Salamat po ng marami. Ang atin pong paksa ngayong gabi ay tumutukoy ito dun sa proposal na naman po na there is a call, no? There is a call for amending Republic Act 10591. Kanina po ay ipinost ko yung video conference, no, ng Philippine National Police na andun po ay nagsalita po ang ating SILG Sir John Vic Remulla, no? Doon po sa press con. And he gave a strong statement regarding with the issue dun sa Tacloban incident, no? Makikita po natin doon sa kanyang statement na condemn, kinokondemn niya yung pangyayari at part of that public statement, binanggit niya doon yung pag-aamyenda ng batas regarding po sa responsibility, no? There must be accountable, sabi niya, no? Kaya kanina nga po ay immediately posted it, no, dun sa aking page kasi nga po dito sa page natin. Kasi since times na we already started nung nagsimula po tayo rito sa advokasya 3 years ago,
ang inyong lingkod po ay talagang ang focus po ng aking lecture doon sa ating TREED, no, doon sa ating mga lessons dito sa live ay yung tinatawag po na responsibility and accountability, no. We are really we are focused, sabi nga natin, doon sa ating ginagawa. Kaya po nakadiin tayo doon sa training and education, no. And one of the most important part, no, ng ating advocacy is inculcate yung ating talagang skill and knowledge, no. So I have always lagi nating mini-mention sa ating mga live pag nagpinapaliwanag natin ang TREED. This is composed of two component, no. Ito po yung skill enhancement, yung tamang paggamit ng baril, no. Shooting with accuracy, shooting with confidence, shooting, of course, safety ang pinaka-primary natin doon, ang pinaka-utmost natin. Primordial consideration above all, no. And beside that, ang pangalawang bahagi natin ay yung tinatawag na knowledge, no. Yung ating sabi nga, yung technical knowledge on sa batas, dun sa mga technicalities, no, ng yung everything that involves responsible no, and gun ownership natin, principles. Yun po yung talagang ini-emphasize natin. Kaya sabi ko nga po, hindi po pwedeng paggewang-gewang yung advocacy, no? Hindi po siya pasirko-sirko siya na kung ano lang ang gusto nating gawin, gagawin natin, isisingit natin sa advocacy. Hindi po pwede yun. Ang dapat po nating gawin, kung ano man yung isinusulong nating objective, kung training and education po tayo, doon po tayo mag-focus para po hindi tayo maligaw, no? Huwag natin haluan ng mga hindi dapat ihalo dun sa ating ginagawa sa advokasya, mga kapatid. Magandang gabi po, Sir Michael Domingo, no? At Sir June Francisco, magandang gabi po sa inyong lahat ng mga nakaantabay na rito sa ating live, no? At pa-share po doon sa ating mga GC, pasensya na ako po hindi na po nakapag no? Ako po ay nag-prepare sana sa hapunan at anyway. Sir Nelson, good evening po. No, pa-share po sa ating mga GC para po maabot din naman natin yung iba nating mga kapatid sa ating grupo, no. So yun na nga po, no, na-mention doon ni SILG natin, ni Sir John Vic Remulla, yung pag-amenda, at ang strong statement doon, dapat may managot, no, may managot according to him. Maraming mga binanggit doon, parang mga video game, yung internet, no, tapos so the way I see it, no, kailangan talagang may gawin, no, may gawin. Yun po yung yun po yung pinakamensahe ng statement po ng ating SILG, mga kapatid, no? So siyempre, gun owner, nakita ko yung mga comment kanina dun sa post, no, medyo may mga hindi talaga nila magugustuhan. Gun owner na naman, ano? Ganun talaga, mga kapatid, no? Ganun talaga yun ang trend dito sa Pilipinas, no? So, yun na nga po, ang pag-uusapan natin ay yung panukalang amyenda, yung responsibilidad at pananagutan na paulit-ulit po namin itinuturo dito sa ating ginagawang mga pagtuturo, no? At yung mga bagay na dapat naman nating matutunan doon sa insidente po ng Tacloban shooting incident. Nakakalungkot po yan, mga kapatid, no? Nakakalungkot kasi most of the time hindi talaga yan nangyayari halos dito sa Pilipinas, no? Mga high school po yan, nagiging normal yan doon sa kanila, no? There are so many cases of shooting incident po, mga high school shooting sa mga eskwelahan nila doon sa Amerika, no? Pero dito sa atin, that's very seldom. And this one is well, actually, totoo lang, this is an isolated case. Pero pag pinag-aralan po ninyo, no, may system po, may planning, may ito. So yan, pasensya na po, nag-ano ko yung ating signal, no. Anyway, ayun na nga po, no, kung titignan natin itong nangyayari rito sa
itong nangyari po na ito ay para makikita natin there is a system, no? May at the very young age nito mga bata na to, nakapagplano sila, no? Nakapag-initiate sila ng ganitong klaseng, parang alam nyo, kung titignan nyo, parang Copland, ano, yung parang, I don't know, yung mga familiar dito, what is Copland, ano, contingency plan, parang meron, ano. Pero, we do not jump to that, no, hindi natin yun ipag-uusapan. Ang atin lang pong, ano rito, this is a unique, ano, no, this is a naive, no, and unique incident. And we have to learn from it. May matutunan po tayo rito, mga kapatid. Kailangan may matutunan po tayo, ang bawat Pilipino. Hindi lamang po ang mga gun owner ang dapat matuto sa insidente nito. Lahat po tayo, lalo po ang mga magulang. No? Kagabi po, binanggit ko, wala po tayong sinisisi rito. Hindi natin sinisisi ang baril, hindi sinisisi yung magulang. Wala po tayong, totoo lang, wala tayong gustong pagtuunan ng sisi rito. Pero tama po si SILG, no? Meron po dapat managot sa mga ganitong sitwasyon. Dapat po may managot. And from there, no, matututo po tayo. Kailangan po, ganun po kasi ang ano, no, ganun po ang realidad ng buhay. Pag may nagkamali, may napahamak, kailangan may batas po na magpaparusa do sa mga taong nagkamali, no? Para po matuto ang mga tao, no? Mula rito. Sabi nga, hindi pwedeng palagpasin, mga kapatid. So yan po ang purpose ng batas. Yan din po ang purpose bakit may gobyerno. Ang gobyerno po, ang batas, ang nagpapanatili ng kaayusan, no? Ang tinatawag na law and order, mga kapatid. So, malalim ang pinaguhugutan. Malalim po ang pinaguhugutan, no? Maraming salamat po sa mga nakaantabay na, no? Mabuhay, sabi ni Sir Jun Francisco. Sabi ni Jurame Ruba Arebato, no? Magandang gabi po sa lahat ng GSAT Past GP family. Mabuhay tayong lahat po. Mag-ingat tayo palagi. Pag-aamienda ng batas. Pag-aamienda ng batas. Kanina po, may kausap tayong membro natin, ano? So, most of the time, may kahit nagla-live na tayo, there is always hanging questions, no? After nating mag-live. So, hanggang kinabukasan po yan, mga kapatid. May nagtatanong. Patuloy na may nagtatanong yan. Lalo po yung mga late na nanood, magtatanong yan. Sir Corix, nag-live pala kayo kagabi, ganito. Sir, paano pag ganito, ganun. It's not really easy, mga kapatid, na magpaliwanag sa napakaraming kapatid natin sa gun ownership. Most of the time pa nga, ito po, I will reveal, no? Ang madalas pa nagtatanong sa atin, yung mga non-members, no? Kasi po, usually naman, yung mga member na natin, ano po yan, may GC tayo, na-address natin yan anytime naman, sasagot natin. At madalas po, may mga commonly asked question po, yun na po yung tinatopic natin, no? So, hindi po mahirap para sa mga member. Kaya nga, siyempre po, minsan may mga naliligaw na gun owner na hindi natin member. Talagang mag-PPM. Most of the time, tatawagan ko po yan kasi mahirap pong magpaliwanag sa messenger, mga kapatid, no? Ako po, ayoko pong ma-misquote. Baka mamaya yung sinasabi ko, mali doon sa comprehension ng ating kausap. So, yun na po yung mga tanong, no? Ano ba, bakit nagkakahigpitan daw, no? Itong batas, bakit? Ayan na naman, may LTAP na, may ganito na, etc. Ayan na naman, mayroon na namang mga proposal, may mga congressman, may mga some groups na nagsasuggest na i-amenda, i-revisit daw yung RA 10591. And this time, nakakalungkot po ito kasi syempre iba po yung, pag ni-revisit po yung batas na ganito po yung sitwasyon, alam natin na papunta yan sa paghigpit, no? Iba po yung sitwasyon natin noong 2024 and 2025 dahil nung nag-amendment tayo noon, dapat ang gusto natin papabor sa atin. Pero this time hindi po, problema po ito, no? At we are calling dun sa mga kapatid natin na sa gun community. Mag-ano po tayo, mag-ingay tayo sa pamamagitan ng social media, magsalita tayo na ipaliwanag natin na itong sitwasyon na ito ay hindi dapat naapektuhan ang mga gun owner na legitimate. Kasi in the first place, hindi po LTAP holder
ang involved doon sa insidente ng Tacloban. Yan po ay hindi individual LTAP holder, individual ang involved. Yan po ay baril ng isang police officer at baril po ng isang security agency ang involved. Hindi po LTAP holder ang involved, mga kapatid. That is an issued firearm po ng PNP at ng security agency ang involved na baril. Sana po nagkakaunawaan tayo at nasusundan nyo. Sa unang bahagi, mga kapatid, itong pag-aamenda po kasi ng batas ay madalas po may trigger ito. May trigger bakit nag-aamenda ng batas. Kaya nga minsan po nag-iimbestiga pa ang Kongreso, no? Nagkakaroon ng mga committee, no, para to conduct tinatawag na congressional inquiry, no, mga pag-iimbestiga sa mga issues na sensational or national issues na kailangan pag-usapan ng ating mga mambabatas in aid of legislation, mga kapatid. In aid of legislation. Meaning, may mga batas na kailangang ipatupad na kinakailangan na ng panahon. Na kailangan na pong gawin, no? Dahil sa pangangailangan ng panahon or napapanahon. No? Kaya nga po, dito sa Gun Safety Advocates, no? At dun sa dati kong grupong kinabibilangan, lagi po nating pinapaala na iwasan po natin na magamit ang baril sa mga insidente po na may kaugnayan dun sa mga bagay na hindi po self-defense or magamit ito sa krimen, magamit sa road rage, anything that is not really na hindi po intended ng firearm as a license or LTAP holder. Huwag nating magamit yung baril natin sa mga bagay na hindi dapat paggamitan, no? Lalo po yung mga simpleng awayan. Pero kung self-defense po yan, of course, yan po ang purpose niyan, no? Survival. Pero yun pa rin, tinuturo pa rin natin na there are may mga provisions ang batas na kailangan nating sundan in the case of self-defense. Tinuturo rin natin, mga kapatid, no? Now, going back, no? Itong pag-aamenda po ng batas, sabi ko natin kanina, may trigger to kung bakit nagkakaroon ng biglaang pag-aamen, proposal, because ito'y kinakailangan. Noon po, lagi natin sinasabi, paulit-ulit. Kapag tayo po ay ng mga responsible gun owner ay hindi nakita sa maling paggamit ng baril, no? Hindi po papunta sa paghigpit ang batas, papunta yan sa pagluwag. Papunta po yan sa pagluwag. Then makikita nila wala nang halos cases na ang mga LTAP holder, gun owner ay nai-involved dun sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Yung mga paggamit ng baril na hindi naman nararapat. Siyempre, may tanong kayo ngayon. Sir, hindi naman po kasi LTAP holder yan. Kayo na nga nagsabi, bakit mo sinasabi yan? Bakit mo sinasabi yan? Yun na nga po ang dahilan. Kahit nga po, hindi na po LTAP holder ang involved, tayo pa rin po ang nakakaladkad. No? Nakakaladkad tayo dyan. May comment doon sa kagabi sa live ko, bakit sir yung kriminal ang higpit sa responsible gun owner, ang higpit sa responsible gun owner. Tapos pagdating sa kriminal, nakakapag-carry, wala nga PTC, walang papel, nagke-carry. So noon ko pa ho pinaliliwanag yan, mga kapatid, kriminal po yan. Ano po ba ang kriminal? Walang respeto sa batas ng tao. No? Opo, walang respeto yan, mga kapatid. Ba't naman siya mag-PPTC o mag-ELTAP? Siyempre, matetrace po siya doon, kaya hindi siya gagamit ng mga legal na baril, no? Kaya po, ang kriminal ay gagamit ng mga baril na walang lisensya, no? Huwag nating pagselosan, mga kapatid, no? Huwag nating pagselosan yun. Kasi mga legitimate tayong tao. Tayo ay mga law-abiding citizen. Masunurin tayo sa batas, no? Pero siyempre, may point yun, no? Huwag nating pagtakpan. Hindi porket ako po ay law enforcement officer ay sasabihin kong ganun talaga yun, criminal yan, ganun. So meron pa rin tong pananagutan ang mga nasa katulad naming nasa pamahalaan regarding sa peace and order po. Kaya nga mapapansin niyo po ang PNP ini-intensify po nila yung mga kampanya laban po sa illegal na baril. Makikita niyo naman po yung mga reports, maraming huli ang PNP, no? Sa mga baril na walang mga kaukulang dokumento. Talagang masigasig po ang PNP pagdating dyan.
Maski ganun din naman ang NBI, nanguhuli sila niyan, no? Nanguhuli po. Tuloy-tuloy po ang operation ng ating mga kapulisan at ang mga otoridad natin regarding po sa loose firearm, no? Kaya nga maganda pong nakikipagtulungan ang mga sibilyan sa otoridad na i-report yung mga taong nagtataglay ng mga baril na walang lisensya. Siguro meron na namang magsasabi rito, sir, sinasabi mo lang yan kasi leya ka or may kakayahan kang bumili ng baril. Paano naman kami? Wala kaming kakayahan kaya bumili kami ng baril, pambahay lang, pandepensa lang sa pamilya. Mga kapatid, we cannot reason out yung ganyan, no? Na hindi ka naman masamang tao, di ako kriminal, kaya lang ako bumili ng baril dahil wala akong kakayang mag-LTAP or bumili ng baril na legal. Kaya ako bumili ng baril na walang papel. Protection lang ng pamilya ko. Mga kapatid, ipaliliwanag ko ulit sa inyo ito, no? Kahit po hindi kayo kriminal, mga kapatid, no? Kapag kayo ay nagipit, kayo ay napaaway, kayo ay pumunta sa, sabi nga namin nung araw, yung trigger point, no? Yung natutunan ko kay Vladimir. Punta kayo sa trigger point, na-provoke na kayo, hindi na gumanda ang inyong pakiramdam. Is part of the moment. Yang baril po na yan, no? Malaki ang posibilidad na magamit nyo yan. Hindi po kayo kriminal, pero baka maging kriminal po kayo, no? May possibility po yun. Alam niyo po, doon sa Fire Greens, minsan sabi ko nga sa mga kasama natin sa GSAP, sabi ko, lahat tayo may posibilidad na maging kriminal. Kapag tayo hindi natin na-manage yung ating temper, yung ating sarili, yung ating mental faculty. Kahit legal gun owner ka pa. Ano po ang basihan ng inyong lingkod? Ano po ang aking pinaguhugutan sa sinasabi kong ito? Makinig po kayo mga kapatid at ipaliliwanag ko kung bakit. During the early 90s mga kapatid, no? Marami tayong cases ng pamamaril. Actually, I do not want to discuss sana itong ano na to. Dinidiscuss ko lang po ito within the group, sa GSAP members lang. No? Tsaka sa dating grupo. Pero I don't discuss it sa live, no? Pero siguro it's high time to explain this, no? So, alam niyo nung araw, ang ipinatutupad na batas po sa gun ownership ay ang PD 1866 lang. Ito po ang presidential decree po na ito ay galing ito kay the former President Ferdinand Edralin Marcos Sr., ang ating presidente during that time. Early 80s po nung yung batas na ito, itong presidential decree na ito. I remember the exact year nung ito po ay inintroduce sa atin, itong batas na ito. Pag binasa niyo po ang PD 1866, napakakunti lamang ng provision no? Kaya ang PNP, during that time, INP, ang Integrated National Police, ang talagang nagre-regulate ng baril. No? Hindi talaga, wala pong Republic Act, no? At saka hindi po ganun ka-define lahat ng provision ng PD 1866. No? Kung makikita po ninyo, no? Makikita po ninyo during that time, no? Parang papunta tayo dun sa revolution ng ng gun ownership ng batas, no? From PD 1866. During the early 90s, marami pong incident, no? Idugtong natin, no, from creation of PD 1866. Pumunta na tayo dun sa early 90s, no? Marami pong cases ng shooting incident, no, regarding firearm na ang involved po ay legitimate gun owner, no? There was a case of Claudio Tehanqui, no? Holtman case, no? Yan po yung Holtman case, no? Andyan po yung Rolito Go case, no? Yung road rage sa kalsada, no? Nandyan po yung insidente ng ang bata ay binaril ng isang nakainom na alagad ng batas, no? Nagsasaranggola yung bata sa bubong at binaril po nung lasik nakainom na alagad nating batas, no? Patay ang bata, no? May insidente po sa North Cemetery, no? During araw ng mga patay, no? May isa pong motorista na palabas ng North Cemetery,
nagkaroon po ng sagutan sa isang babaeng buntis, no? Nakainom po itong driver ng sasakyan. Nagtalo, nagmurahan, at ayun po, pinutukan po nitong lalaki ng Glock. Yung first version ng Glock 17. Yung babae po. Accordingly, hindi ko na maalala, pero alam ko parang buntis pa yung babae. Doon po humigpit yung batas, no? Doon po nagkakaroon, actually yung PD 1866, doon nagkaroon ng mga paunti-unting paghigpit. Until such time po, nanalo si former President Erac Estrada, no? Naging chief PNP po si, ngayon po ay Senador Ping Lacson. So during that time, no, dahil po sa mga insidente na yan, naghigpit po ang Philippine National Police. Kung hindi po ako nagkakamali, sana yung mga nanonood dito na alam tong information na to, i-correct nyo po ako kung mali ako. During the time of Chief PNP Lacson, now Senator Lacson po, ay kung nagkakamali po ako, sana tama itong datang sasabihin ko sa inyo. No? Around 277 lang po na licensed gun owner ang na-issuehan ng permit to carry. 277, no? Napakababa po ng numero ng mga nabigyan po ng PTC. During that time po, ang PTC team, hindi pa PBC card yan. No? Papel lang yan na may picture mo, may pirma, tapos ilalaminate. Ganun pa po ang PTC during that time. Mga kapatid. Doon po nagkaroon ng paghigpit. Patuloy po yung mga pangyayari, mga insidente, kaso ng mga paggamit ng baril sa krimen. So, the time na umupo po ang former President Benigno Aquino Jr., no? Ang President Noynoy, kasama po yung kanyang mga kapartido, no? Pinormulate po nila itong RA 10591 to make the law more stricter, mas mahigpit, no? Mas komprehensibo, no? Sabi nga. Yun na nga po yung kinikwento ko gabi na nung nagkaroon po ng LTAP ay medyo, sabi ko ayoko na muna, magmotor na lang ako kasi parang napakahirap, napaka-hassle, no? Tapos 2 taon lang, ayan na naman, nandun ka na naman sa krami para mag-renew. So doon na po ito yung ano, no, ito yung revolution ng batas. Nandun na yung pagbabago, yung paghigpit. So nagkaroon ng pagluwag noong 2022, no. Medyo bumilis yung proseso, nagkaroon ng one-stop shop ang FEO, nabawasan din yung requirements, nawala na yung NBI clearance sa requirement. Talagang puro ano na lang, no. Ito na, nag-upload na tayo, meron tayong account na ginagamit, no, online, no. Pero minsan, syempre, nagkakaproblema yung online. At ito, 2024, nagkaroon tayo ng mga pag-uusap para amendahan. Although, hindi po ito naging successful. At least, at that time, narinig po yung boses ng mga gun owner. Dati po, very limited lang na makapagsalita ang gun owner sa legislation. But this time, no, nagkaroon tayo ng opportunity. Maraming nakapagsalita, no? Maraming nag-ingay. And that's good, no? Pag marami pong nag-iingay, maraming sumusuporta, napapansin po yan ng mga lawmaker, no? May impact po yan. Although sabi ko nga po, hindi tayo nagtagumpay, lagi kong sinasabi sa mga member, no, sa dating grupo na still this is a moral victory. Kahit hindi po lumusot yan, at least we have tinry ng gun community ang kanilang best, no? Yan, kasama po ang Doc Lawrence Asierto, yung si Pistolerong Pinoy, yung Cuadro de Alas, no? We give credit to them, no? Talagang inano nila yan, pinursupo nila yan, no? Pinursupo nila yan for the benefit of the gun owner. Pero sabi ko nga, hindi man ito nagtagumpay, still a moral victory. Kasi narinig ang mga gun owner, no? Now, amendment, no? Another amendment for this RA 10591. Nakakakaba, no? Kasi hindi na natin alam kung anong amendment ang gagawin nila diyan, no? Hindi natin alam. Kaya nga po, ang ating kahilingan, katulad kanina, nakita ko, nag-vlog na naman po si kapatid na Pistolerong Pinoy. And that's good. Sabi natin, sana po, maraming magsalita. Ganito, hindi yan LTAP holder. So,
everybody will be aware, kahit yung mga hindi gun owner. Oo nga, ganun pala yun. Pag hindi pala LTAP holder, dapat hindi naman apektado. Kasi hindi naman po legitimate gun owner ang baril, ang involved na tao. At yung baril na involved ay hindi naman po a licensed firearm from an individual, no? Is from the Philippine National Police na baril na inisyo sa police officer, at ang baril naman na isa pa ay from a security agency na inisyo sa security guard. So, we are not, hindi tayo existent doon, hindi tayo involved doon, ang LTAP holder, mga kapatid. Kaya sabi ko kagabi, I usually don't comment with this, no? Kasi hindi po ako commentator, ako po ay advocate, no? At iba po sana yung ating gustong gawin, pero napipilitan po tayo, mga kapatid, kasi we are involved, no? And we cannot escape this, no? Hindi natin pwedeng takasan dahil involved tayo, no? Involved po tayo. So, bago tayo magpatuloy, bumati tayo sa mga kapatid natin, Sir Lanay Nasugbo from Batangas, no? Wendell Lalicon, no? Ang si Sir Kelvin, no? Sir Jim Montemayor, no? Sir Tolen, no? At Lord Pahunang Limocon Ochige, good evening po, Sir Nasty Obinyala. Sir Pretty Boy Dawang, let's educate the public. Opo, Sir Pretty Boy, katulad po ng inyong ginagawa, no? Tulad po ng inyong ginagawa. Salamat po, Sir Pretty Boy Dawang. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, Sir Donald Corpus, Anthony Juanillo, Sir Julius Saludes, Noli Lumang Tumagtag, no? At ang Sir Bogart Turel, magandang gabi po sa inyo, sir. No, ang presidente po ito ng Protection Agent and Security Group of the Philippines, o ang PASGP, no? Ang kapatid na Buddy Bravo, yan, kasama natin sa pagtuturo, no? At I'm very proud of this guy, no? Matagal nating nakasama sa advokasya. Ngayon, nagsasalita na rin, no? Nagsasalita na rin, no? Napakahalaga po na, alam niyo mga kapatid, segue lang ako ng konti. Information is power, mga kapatid. Information is power, no? This is a powerful tool na pwede nating ibahagi doon sa ating mga kapatid sa komunidad, no? Hindi lamang sa gun community. At the whole society, itong information na ito, pag ito po ay nag-circulate, marami pong tao ang may educate, then awareness will come, no? Yan po ang education, ang information, it promotes awareness, mga kapatid. Opo. It promotes awareness. Ito, bakit natin ito ginagawa? Ito po yung purpose ng training and education, mga kapatid. Sukdula na tayong ibas, no? Sabi, ganito, sino ba yung Corexman na yan? Anong karapatang magsalita niyan? Ba? Walang karapatan yan. Sino ba yan, no? Ano bang level sa sosyedad ng tao na yan? Ba? Sarhento lang ng BJMP yan, no? Mga kapatid, hindi po na wag nating tingnan yung ating kalagayan sa buhay para hindi tayo magsalita. So long as ang ating information ay precise, correct, and accurate, tumulong po tayo sa information dissemination. Tulong po natin yan sa mga kababayan natin. Lalo na po yung madaling mapaniwala, no? Magkikwento lang na ganito, maniniwala na ganito kasi yan, sabi. Ito yan. Maliligaw po ang mga tao. Maliligaw po sila. So, there must be a factual, no? Factual statement po ang ibibigay natin, no? Evelyn Santiago, ma'am, good evening po, ang ating kapatid sa Hatid Kalinga sa Piitan, si ma'am Evelyn Santiago. Salamat po sa inyong pagtulong sa advokasya, ma'am Evelyn Santiago. Sir Phil Anthony, good evening po. Sir Jedin Arevalo. Sir PJ Rapal, magandang gabi. Sir Jeric Jan Romero. At Edwin R. Lorenzo at Sir Donald Corpus. Magandang gabi po sa inyo. Going back, mga kapatid, no? Dito sa pag-amyenda ng batas. This time, we do not really know. Hindi kung papabor o hindi sa atin yung amendment. Of course, there was an incident. Alam natin na paghigpit ang punta niyan o pagdagdag ng pabigat sa ating mga galponan. Ito po yung palagi namin sinasabi noon. Nangyayari na. No? Na mapapansin ng mga mambabatas ng mga taong gobyerno itong ganitong insidente. Tatalbog sa atin. No? Tatalbog sa atin. Last time, yung Asure, no? Yung mass shooting sa Parañaque. No? Ganun din ang pinaliwanag natin. No? Sana po, wag magsunod-sunod ito, sabi natin. Ito na naman. Pero ito hindi po involved ang LTAP holder. Kaya po medyo mabigat ito sa atin. Hindi po to registered gun owner ang involved.
Ito yung mga kabataan na na-impluensya ng kung anumang impluensya, yung mga outside influences na yan, no? Ongoing investigation shows, no? Reveal na talagang there is a group influencing these people, itong mga bata na ito. So another story to tell yan, mga kapatid, another story to tell. So happen, naging instrumento lamang yung baril, no? Naging instrumento lamang po yung baril sa pagsasagawa nila ng krimen. Totoo lang po, pwede namang kutsilyo ang ginamit nila, what kind of weapon, pwedeng itak or other deadly weapon. It so happen, baril po ang nagamit, kaya tayo na dadrag, no, mga kapatid, itong mga LTAP, itong mga licensed gun owner, kaya tayo na dadrag, no. Pero any weapon will do, no, will hurt or will get somebody's life, no. Hindi lamang baril naman, no. Ayun. Nabati na ba lahat? Sana nababati ko lahat ng mga nanonood. Sir Orly Cho, magandang gabi. Sir Jeremy Bulayjo. Sir Jeric John Romero, Justin Striker Alpha, good evening po sa inyo. No? Salamat po sa panonood. No? Sir Cyril de la Cruz, Sir Joko King. No? Sir Jake Miguel de la Cruz, magandang gabi po sa inyo. No? Ivan Tuday, no? Anton Ariem, magandang gabi. At ang aking Mrs. Bean Mags Velasquez, good evening sa aking may bahay. Pasensya ka na. I need to have this live sa ating programa. Sa aking Mrs. Bean Mags. Salamat sa pangunawa sa aking Mrs. No? At kasama naman siya dito sa suporta dito sa ating advocacy, ang aking may bahay. Jail Officer to Beverly Velasquez, no? So, yun. Sir Aaron J. Galamgam, no? Let's educate the kids. Yan nga po yung totoo, no? Yan, napakahalaga yan. Parenting po, mga kapatid, parenting, no? Sir Glenn Camarillo, good evening po, no? Hopefully, nabati na po ang lahat, no? Sa ating live. Anyway, going back. Ito po yung ating worry ngayon, no? Siyempre, ito po yung ating worry na hindi natin alam kung ano mang amendment, ano na namang i-insert dun sa proposal ng amendment na yan, no? Sana po maging mapagmatyag tayo kasi tayo po ang apektado rito, tayo ang stakeholder, no? So, ulitin ko po, every time na yung mga ganitong insidente, ang pag-iinitan po talaga yung batas ng baril. Ano po ito? Proven po ito. Proven po ito, mga kapatid. No? Hahanapan ng sisi ang mga gano'n. There are groups, mga kapatid. There are groups. There are entities. There are people behind na sa totoo lang ayaw nila na ang mga civilian ay mag-possess ng firearm. Meron, mga kapatid. They are just watching us na mga gano'n. Tinitignan lang nila tayo. Hinihintay nila tayong magkamali. At pag nagkamali na tayo, ayan na, babanat na sila, mga kapatid. Para higpitan pa yung pribileyo. Siguro, yung mga iba rito, alam nyo na po yun kung ano yung sinasabi ko, mga kapatid. At malamang nanonood din sila sa akin yun. Yan, galit yan sa atin. No? Galit yan sa atin kasi we promote yung civilian gun ownership. No? Lalo po yung pagtuturo ng baril sa mga sibilyan, no? May nagsabi nga po sa akin dati niyan, sabi niya, dapat hindi mo tinuturuan yung sibilyan ng pumutok kasi ganun-ganun yan, leya ka pa naman. Ito siguro, the first time I will mention this, no? May ganyang nagtao na nag-PM sa akin, leya ka, nagtuturo ka sa sibilyan. Baka mamaya, maburyong yan. Kayong mga leya, barilin ng mga sibilyan na yan. Sinagot ko po yun. Ang sabi ko doon sa nag-message na yun. After ko kasing kausapin yung blinak po ko eh. Sabi ko sa kanya, parang sinasabi mo na kapag ang tao ay nagkabaril, magiging masama na. No? Yun po yung sinagot ko. Sir, siguro hindi po ganun yun. No? Basta ang tao magkabaril, magiging masama na siya. Magiging utak diablo na siya. Parang hindi po ako naniniwala dyan, sir, sabi ko. Sinagot sa akin parang good luck daw eh. Good luck, tapos blinak po ako. May kutob ako kung anong mga grupo yan.
kung ano po. Minsan po dyan, sumasabay pa yan doon sa mga basher ko na kunyari, pro-gun sila. Pero totoo, ayaw nila yung ginagawa nating nagtuturo sa mga sibilyan. Nagtatago yan sa fake account to sounds like they are legitimate gun owner. Pero totoo, antigan yan. Tapos makikibash yan sa akin. Sasabayan. To discredit me. Ito na, sabihin ko na po ang totoo sa inyo. Yan po yung ano, the way I see it, ganun po yung ginagawa sa atin. Lalo na po yung pagtuturo ko sa civilian, tsaka yung, alam niyo po yung pagpopromote namin ng reservice. Itong mga grupo na to, ayaw na ayaw po nila yan. Yung mga kabataan, yung mga tao, ipromote sa reservice program ng gobyerno kasi anti-government. Itong mga grupo na ito, mga kapatid, siguro nagkakaroon na kayo na idea kung sino itong mga ito. Opo. Alam nyo na kung sino to sinasabi ko na ayaw nilang magkabaril ang mga civilian, no? Kasi ang paniniwala nila power lies in the muzzle of the gun. Diba? Power lies in the barrel of the gun. Yun ang paniniwala ng mga tao. Kaya matatalino rito, alam nyo na kung ano yung sinasabi ko. No? Yung naniniwala sa power lies from the barrel of the gun. Yan yung mga grupo na yan. No? At saka, I'm not scared of you, people. No? Hindi po ako natatakot sa inyo, mga kapatid. Hindi ako kung ganyan ang ginagawa nyo sa akin. Serviceman po ako, no? Ako po ay sumumpa na sa gobyerno ng aking buhay, ng aking lakas. Mamamatay man ako, meron akong watawat ng Pilipinas sa ibabaw ng aking ataol. No? Kaya alam ko yung ginagawa nyo. No? Alam ko po yan. Sumasabay kayo kunyari sa mga legitimate gun owner para birahin yung aking effort. Pagre-recruit ng mga pagkukumbinsi sa gun owner na magre-service at pagtuturo sa mga sibilyan. Dahil ayaw nyo na mga sibilyan ay magkaroon ng baril. Alam po natin yan, no? Anyway, going back, no? Kaya po, mariin, mga kapatid, na tinuturo natin sa ating grupo yung pananagutan at responsibilidad. Responsibility and accountability, no? Not just shooting skill, no? Not just law and policies ang itinuturo, pati po yung tamang mindset. Kaya po, abangan natin itong pag-amyenda ng batas, ng proposal na to, kung saan po ito hahantong. At sana po, yung mga nasa gobyerno, yung mga congressman at senador natin, you decide on your conscience, no? Not on influence. Pagdating po kung magkaroon man ng amenda ang batas na ito. Sana po, hindi po outside influence. Konsensya at doon po tayo sa tama lang. No? Doon tayo sa hustisya, no? At katwiran, mga kapatid. Yun po ang ating panawagan sa mga nasa kapangyarihan, sa mga nasa lawmaking, no? Nasa hudikat, nasa legislatura ng ating gobyerno. So, pangalawang bahagi ng ating live ngayong gabi, no? Pinag-uusapan po yung tinatawag na, ako may nag-PPM, pasensya na kayo mga kapatid, no? Hindi timing ang inyong PM, no? Ayun na nga po. Ating pag-uusapan yung pananagutan at responsibilidad na palagi nating itinuturo, no? Hindi po ito kakaiba ang gun ownership, mga kapatid. Iba ito sa driving, iba to sa iba't ibang klase ng larangan. Hindi ito katulad sa pagmumotor, no? Hindi ito parehas ng golf, no? Hindi ito parehas ng basketball. Kasi sa baril may sport shooter tayo, no? Very unique, no? Kasi bakit unique ang baril, no? Bukod sa ito ay regulated, ito po'y mainit sa matang firearm, no? Mainit sa matang baril, no? Kaya nga sabi natin, may nakitaan ka lang ng baril, sasabihin ng taong yabang naman ito, ipapakita ng baril, no? Kahit di mo naman sinasadyang ipakita, no?
Pumunta ka ng bangko, dineposito mo lang yung baril sa gwardiya, sabi ng tao, yabang nito porket may baril. Wala ka namang ginagawa, mga kapatid. No? Mainit sa mata. No? Mainit sa mata ang baril. Kaya nga po, ang turo natin palagi, pag low profile tayo, pag may firearm tayo, pakita natin na hindi tayo showy, hindi tayo entitled, no? So on and so forth. Kaya may Project Genesis ang Gun Safety Advocates of the Philippines, ang GSAP, no? We are trying to to change the mindset, no, ng isang gun owner dun sa, sabi nga natin, na very principled and decent way, no? May prinsipyo at may decenteng pag-iisip when it comes to gun ownership, no? Very professional ang dating, no? Ang pag-iisip, ang diwa, no? Mahirap po yun, mahirap. Hindi ganun kadali yung pagtuturo ng responsibilidad at pananagutan. Pero sa awat gabay ng Panginoong Diyos, marami po tayong kasama rito sa grupo. Galing din sa dating grupong pinanggalingan, kasama natin dito ngayon. Sila po yung living statement. Nagkikwento sila kung anong naging sa kanila, epekto ng ating Project Genesis. At pagdating po ng APAD, no, kasama po ang Carosel Lopez, ang Millennial Online News TV. Siya nga pala, sa mga kapatid sa GSAP at sa PAS GP. Sundan po natin, i-follow natin yung ating Millennial Online News TV din. Ipinalalabas po doon yung ating mga live, no, nire-replay po doon. So, i-follow and like and share natin ang Millennial Online News TV ng Carosel Lopez. So, ang gagawin po natin sa APAD, mag-i-interview ang ating Carosel Lopez, ang Millennial Online News TV, kung bakit sumasama sila dito sa ating advokasya, sa ating journey, no, sa responsible gun ownership. Mag-i-interview po siya ng mga member. Pakinggan natin yung mga sasabihin ng mga matagal na nating kasama sa advokasya, no? Ito po yung mahirap, no? Itong ginagawa natin, napakahirap nito. We spend time, we have time, effort, making research, talking to people, just to share itong ating sinasabi rito sa ating mga programa. Pero naniniwala po ako, may impact ito. May impact ito. Magtiyaga lang tayo, mga kapatid. Kasabi ko nga po, yung mga member natin, yung mga natututunan nyo sana, i-share nyo rin, no? Nakuha nyo ito ng libre, ibigay natin ng libre, no? Opo. Sabi ko, hindi po exclusive ang TRAED. Sa mga instructor lang at kay Corexman, lahat po tayo na sana nakapakinig at nakaunawa. Ibahagi natin yan sa mga kapatid natin sa gun community. Lalong-lalo na po yung mga baguhan, yung mga newbie nating kapatid, para hindi po sila maligaw, no? Sir Corex, first time tong event na to, mas marami ang kaso na pananaksak. Opo, kaya nga po sinabi ko kanina sa inyo, sir, sa mga kapatid natin, na this is we consider it as an isolated case. Medyo maselan lang kasi kakaiba naive, no? Kakaiba ito. Parang well-planned and organized at that age, no? Kaya nga po, ako, I'm sorry po, no? Sige. Tumalo na nga tayo dito sa topic ng dapat nating matutunan kasi ito po ay tatlong bahagi itong ating discussion ngayong gabi. Ito po yung batas, yung proposal, pangalawa yung ito pong responsibility and accountability o pananagutan at responsibilidad. Ang pangatlo po ay ang dapat nating matutunan. Sige, talunan na natin, mga kapatid. At ito po yung main event natin dito sa ating discussion sa talakayan natin. Alam niyo po, yung importanteng bagay na dapat nating maunawaan at matutunan dito sa nangyari sa Tacloban incident, yung high school shooting na ito, ay yung lesson, no? Yung aral na bakit ito nangyari. Anong nangyari, bakit ito nangyari, at ano ang dapat na gawing intervensyon. Ano ang dapat nating tinatawag na precautionary measures na dapat gawin natin bilang mga membro ng komunidad, ng sosyedad, bilang pangkaraniwang Pilipino, at ano rin po ang dapat na hakbang ang dapat gawin ng ating pamahalaan upang ito po ay hindi na maulit. No? Nakakalungkot ito, mga kapatid, talaga. Nakakalungkot po ito. Very alarming. No?
Kanina may member tayo, I will not mention the name. Dun sa GC daw ng PT, ng Parents Teacher Association, nagtatalo na sila, ano daw dapat aksyon ng eskwelahan, no? Para sa mga ganitong insidente, yung mga, yung mga school authorities, no? Pero alam niyo po, ako, hindi ko po kinakampihan yung mga taga-DepEd rin, ano? Po, hindi po sa, porket ako'y nasa gobyerno, no? Pero, when we talk of security, hindi po yun, hindi po dyan expertise siya ng mga taga-DepEd. Kasi po yan ay pagtuturo ang sa kanila. O kaya sabi ko doon sa member natin, bro, ano yan it's a public safety issue, no? Hindi yan ng mga educators, but they have to do something. Siguro kako makapag-coordinate na yung inyong principal dyan sa school, sa nearest police station, or they make a proposal or whatsoever kung ano pong dapat gawin. Pero the school authority alone cannot do something out of that. Kasi they are not expert in public safety. Ang law enforcement po, ang eksperto, ang nakakaalam pag pinag-usapan po ang seguridad na pampubliko or public safety, mga kapatid, no? So, siyempre, cannot mga kapatid, maski ako, may anak ako nag-aaral sa eskwelahan, maski po ako, nag-aalala ako dyan, no? Tama po yung sabi ni SILG kanina rin, na hindi naman pwedeng i-search na lang or lahat ng bata ng ganun-ganun lang, no? May limitasyon ng batas, no? Opo. So siguro ang gagawin ng ng school authorities, pipirma ng waiver yung mga magulang na they will authorize the security guards and security officers ng school na to open freely, voluntarily the bag for searching ng mga bag. Siguro parang ganun yung nakikita ko, no? So, yun lang po yung aking naisip, no? Pero tama po si SILG dun sa kanyang sinabi regarding dyan. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang yun kasi may batas tayo. Kaya sabi ko, baka pwedeng ang mga magulang na ang mag-execute ng waiver, allowing the school authorities o yung mga security guard to check the bag ng kanilang mga anak, no? To make it sure na talagang safe ang eskwelahan, na walang makakapasok na armas o baril o patalim o any kind of weapon, no? Madaming dapat tayong maintindihan dito sa insidente ng Tacloban. Kapabayaan, paghahanda, no? Yung mga tinatawag na course of action, no? Yung action taken, no? Yung mga planning, security planning, no? Security survey, yan po yung mga nakikita po natin, no? Pwede siguro gawin yung mga security survey na yan, security planning, no? At yung strengthen po ng security natin sa loob ng eskwelahan, no? So yan po ay nakaatang na rin doon sa ating mga security agency na nagbabantay doon sa mga school, no? So that is why itong Trigold, invited na naman po tayo, ang inyong lingkod, para mag-lecture sa kanila, no? Sa active shooting, no? Sabi ko, kung pwede i-reschedule na lang muna ng next month, then marami po tayong ginagawa. Actually po, siyempre, ang focus po natin, ang inyong lingkod, ay ang ating GSAP, no? Ang ating sariling grupo. At mayroon pa tayong PAS GP. Kaya sabi ko, pass muna this June sa mga lecture sa security agency po. Siguro next month, may singit sa schedule, mga kapatid, no? Maski naman yung security agency ngayon, no? Nag-e-effort sila. Nagdo-double time sila, no? Para sa ganitong mga pangyayari, no? Educating their personnel, no? Para po maiwasan at magkaroon ng mga tinatawag na co-plan or contingency plan po ang kanilang mga ahensya. Dapat matutunan, maintindihan, maunawaan. Ako po bilang criminologist, no? Bilang isang lisensyadong criminologist. Sa kaso po na ito, ang akin pong i-share sa inyo ay dun sa bahagi, hindi po sa baril, mga kapatid, no? Hindi po sa baril, kasi sinabi ko na kagabi, yung baril naman, huwag mong galawin, hindi naman yan makakapanakit o makakakitil ng buhay ng tao. At the end of the day, yung tao pa rin ang gumagamit ng baril. Siya ang kumakalabit ng gatilyo. Siya po ang nagdidesisyon. Hindi po nagdidesisyon ang baril mag-isa na puputukan niya si Corexman, puputukan niya yung si ganito. Hindi po ganun yun.
may human intervention po ang firearm. May nag-isip. May nag-utos doon sa trigger finger na kumalabit. No? Ang gusto ko po ritong hipuin na malaking bahagi para sa akin ay yung parenting. Tayo pong mga magulang, mga kapatid. Tayo pong mga magulang ang dapat muna nating yung mga sarili muna natin ang ating dapat i-review. Bago natin i-review yung firearm law, yung batas ng baril, bago natin i-revisit or i-review yung batas, katulad po sabi po ni Honorable Sheljok, no, na i-revisit yung firearm law, yung possession, no. Bago natin i-review yung mga baril, yung batas ng baril, i-review natin yung mga ating sarili. Mag-reflect tayo, no. I'm sorry hindi po ako magaling na magulang, no? Iisa lang anak ko, no, mga kapatid. Pero sa pananaw ko po, i-review natin yung mga sarili natin. As a parent, ano na ba yung aking ginagawa para sa aking anak? Kinakausap ko ba ang anak ko? Alam ko ba ang ginagawa ng anak ko? Alam ko ba kung sino ang kausap ng anak ko sa internet? Alam ko ba kung sino ang kaibigan ng anak ko? No? During the developmental years ng anak ko, mula age 1 to 7, katabi ko ba ang anak ko? Magagandang prinsipyo ba at pangaral ang naibibigay ko sa anak ko? Natutugunan ko ba yung mga emosyonal na pangangailangan ng anak ko? Hindi po ito, we are not talking of yung mga gadget, yung mga luho na napapakain mo yung anak mo sa masarap na pagkain at nabibili mo ng magagandang laruan or naibibili mo ng iPad, ng cellphone, nabibili mo ng magandang gamit. Hindi po ganun ang pagmamagulang, mga kapatid. Hindi lang po sa ganun hindi lang kailangan na good provider ang magulang. Hindi lang po lahat yan financial o material na bagay. Very important po yung rearing, no? Guidance, parenting, no? I'm sorry do sa parents ng mga batang involved sa pamamaril, no? I'm sorry po, pero sa tingin ko po merong merong pong lapses ang magulang. Hindi nyo po na-monitor yung mga bata. Hindi nyo nakilala kung sinong kausap. Hindi nyo nakilala kung sinong kasama. Hindi nyo alam kung anong ginagawa nila. Palagi ko may communication gap, no? Between the parents and the children, the kids. No? Ako nga po yung anak ko pag uwi, ikikwento niya kung ano nangyari sa kanila ng classmate niya. Even small things, no? Malit lang na bagay. Kasi maliit pa lang po si Regina, hindi pa nag-aaral yan. Sinasabi ko po sa anak ko, anak, we are not just your parents. We are also your friends. Your mommy and daddy is also your friends. Hindi pa po nag-aaral si Regina. Ganun na po yung conditioning ko ng bata. You tell us the truth so we can help you. You do not lie with us. You do not lie with your parents. Yun po yung turo. Saan ko po yan natutunan, mga kapatid, no? Kasi, alam nyo, this is, ito pinakamahirap. Lahat po ng propesyon, mga kapatid, lahat po ng mga propesyon, may kurso, no? Gusto mong maging manggagamot, mayroong School of Medicine. Gusto mong maging eksperto sa batas, may College of Law. Kung gusto mong maging magaling na engineer, mayroong engineering school, no? Gusto mong maging teacher, mayroong eskwelahan para sa education, no? Sa Bachelor of Education. Pero pag gusto mo maging parents, wala pong ma-enroll ang eskwelahan, mga kapatid. Wala pong ma-enroll ang eskwelahan. I attended a seminar, no? Sa Silahes Hotel way back 2005. Nasa kumpanya po ako nun. Investigador ako ng kumpanya. Pinadala po ako ng company dun sa seminar na yun. 2 days seminar. Nung makita ko po yung pamagat ng seminar, sabi ko, nakakatawa naman itong mga boss na ito. Kung sino pa yung binata, ako pa yung pinadala. No? Alam niyo sa company minsan, may mga kasama tayo doon na ayaw na halos mag-seminar. No?
Eh ako po yung junior investigator. So para makaiwas sila, kasi ano po yun eh, if I'm not mistaken, Friday and Saturday. So tatamaan yung Saturday day off siguro nila, kaya binigay sa akin. Pero sa office po na yun, sa opisinang yun po na aking pinagtatrabaho during that time. Eh ako lang po yung binata. Lahat po yung married. Ako po yung youngest. Ang edad ko po nung during that time, nung mag-investigador ako sa company ay 25 years old po. So sinundan kong edad doon na pinakabata po, 30 anyos. So junior investigator po ako doon. So no choice, no? Ako po yung umattend. Pero nasa isip ko noon, sabi ko okay lang to. Mag-attendance lang ako ng umaga. Tapos takas ako. Balik ako ng hapon, attendance ako. Bukas ulit, gano'n ang gagawin ko. Kasi, ba't naman, ano namang mapapala ko dyan sa seminar ng parenting ang pamagat nitong kalimutan ko yung pamagat ng seminar. Parang po yan, pagmamagulang, hindi parenting yung word, no? Kalimutan ko yung pamagat ng seminar. Tapos ang pinakadulo in the 21st century, no? Parang pagmamagulang o child, yun, parang it talks about parenting, no? Hindi parenting yung pamagat ng seminar. In the first 21st century, ibig sabihin yung modern time of parenting, yung paglaki ng bata, no? Ng child rearing. Yung ganun yung laman ng seminar. So, pag upo po, makinig, no? Ginawa ko medyo sa dulo ko para madali yung tumakas, mga kapatid, no? Kasi nga, syempre, ano ba namang interest ko sa seminar na yun? Eh, binata nga po ako. Pag upo, yun po. Inintroduce yung speaker, no? Yung resource person. First impression, nung tinignan ko po yung speaker na babae, napakasimple yung pananamit. Tapos, regular lang po, no? Person yung dating. Pero nung nagsalita na siya, no, ang una niyang sinabi, ito po, yung sinasabi ko sa inyo ngayon, na there is no school for parenting. Walang eskwelahan ng parenting. Sabi niya, lahat ng profession meron. Pero when it comes to parenting, wala po. Walang eskwelahan ng pagmamagulang. Kaya yan, yung binanggit ko kanina, sa kanyang bibig galing yun. Na lahat ng profesyon may eskwelahan maliban sa pagmamagulang. At ang pagmamagulang daw ay isa ring profesyon. No? Sabi niya, it is a profession because, imagine, sabi niya, ladies and gentlemen, yung mga anak daw po kasi natin, yun yung mga susunod na leader. Susunod na, susunod sila ang mga susunod na role player ng Pilipinas, ng bansa. May gaganapan silang karakter sa mga susunod na henerasyon. At replacement natin, yung mga anak natin, no? Sila ang papalit sa atin. Yung mga papalit na yan, ng mga anak natin, kapalit natin, sila ang magdedetermine ng future ng bansa natin. I hope nakususundan nyo po yung sinasabi ko, mga kapatid. Ang ibig sabihin po ay, kapalit natin yung mga anak natin, yung henerasyon nila, sila na ang magdadala ng mga susunod na henerasyon ng bansa natin. Kaya nga tama si Jose Rizal ang pag-asa ng bayan ay ang mga kabataan. Diba? Ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Itong mga bata ngayon will determine the future of this country, itong Pilipinas na ito. So, paano kung hindi sila na-mold, nagabayan ng tama? So, saan pa po papunta ang bansang Pilipinas? No? Ang Pilipinas kung mahal, saan ito papunta? Saan papunta tayo? Itong kinabukasan ng bansang Pilipinas. Kung hindi mamumold po ng ayos, ng tama ang mga bata ngayon. Yun po yung sabi ng speaker ng seminar. Actually, totoo lang po, nung narinig ko ng ganun yung sinasabi ng resource person, hindi na po ako umalis, napako na ako doon sa upuan. Kasi yung entrada pa lamang po ng kanyang pananalita, very it's quite interesting na po. Nakuha niya po yung aking attention. No? At sinabi din niya, no, yung one of the yung highlight na hindi ko makalimutan nung sinabi niya na, alam niyo ba, mga kasama, sabi niya, napakahalaga na ang mga bata ay makuha natin yung respeto. Hindi dahil sila'y takot sa atin. Kasi po, merong mga bata na kaya lang nire-respeto ang magulang dahil takot sila. Na baka paluin sila, pagalitan sila. Sabi niya, that must not be the case, sabi niya. Hindi daw dapat ganun.
ang maging impression ng bata. Kaya lang sila susunod sa inyo dahil takot silang mapalo or mapagalitan o mapagsabihan o masipa. Dapat po sila ay susunod at makikinig sa inyo dahil sila ay may respeto sa inyo. And how will you establish that respect? No? Na hindi ka na mamalo or naninigaw o paano? Ang sabi po ng speaker, kailangan daw po talaga during the developmental years, no? Yung formative years na sinasabi. Yan lagi namin binabanggit ni Brother Tads Daily, ni Engineer Henry Tadena ng GSAP USA. Yung developmental years na yan, yung formative years na yan, na 1 to 7, dapat daw po talaga nandyan kayo. Ramdam ng bata na ang kanyang parents ay nasa tabi niya during that formative years. Para po magkaroon talaga ng ng solid bonding yung spirit and soul ng magulang sa anak. Malaki po ang naitulong sa akin nung seminar na yun. Nung ako po yung nagkaanak na. Regine. Kaya kung mga kaibigan ko sa Facebook dito, makikita nyo po, pag titignan nyo yung album namin ng anak ko, no? Hanggang baby, hanggang ang dami naming pictures ng banding namin ng bata. Nasulit ko po yung panahon na yun ng bata yung anak ko. Kasi ngayon medyo na yan, nag-iiba na po. Si 8 years old na. Na yan medyo nagkakaroon na ng sariling mundo ang bata sa mga ganyang edad. Medyo palayo na yan sa nagkakaroon na ng discernment yan. Iba na po yung pag-iisip ng bata. May mga changes na po. No? Pero nung mga liit yung anak ko, na-enjoy ko po yan. No? Enjoy ko po siya at nakapag-establish po ako ng sa kanya. Komunikasyon. No? Kaya na-enjoy ko yun ngayon mga kapatid. Salamat doon sa seminar po na yun. At hindi ko rin makalimutan yung sabi niya na dapat daw po ang mga bata, bago sila umidolo ng artista, umidolo ng mga tao outside the house, outside the home, dapat daw po ang unang iidolohin ng bata ay ang kanyang mga magulang. Maging mirror tayo ng mga bata. Yun po yung sabi ng resource speaker. No? Bago niya ay idol si Gerald Anderson or si Bea Alonso. No? Or si Vice Ganda. Dapat ang idol muna niya ay si nanay at si tatay. So mahirap, mga kapatid, yung mahirap po yung profession ng pagmamagulang. One of the hardest profession pala, yung hindi pala in law, hindi pala medicine. Yung pagiging magulang pala ang pinakamahirap na profession. Kasi nga po, yung mga bata ngayon na ating pinalalaki at ginagabayan, yan po ang papalit sa atin. At yan ang magdedetermina ng future ng isang bansa. Yung mga bata ngayon. Tapos ito nangyari sa Tacloban. No? Diba nakakatakot? 14 years old, 15 years old. Again, hindi ko po sinisisi yung mga magulang ng bata. Wala pong may gusto nito. Wala pong may gusto nito. Ang ibig lamang nating sabihin, dapat from there, matuto tayo na sana ma-establish natin yung communication sa mga bata. Malaman man lang natin kung anong ginagawa nila online. Kilala natin ang mga kaibigan nila. At tuloy-tuloy po yung komunikasyon. Yun po ang ibig ko sabihin. Gusto ko lang i-share dito sa atin. No? Hindi po tayo para maghanap ng sisi. No? Hindi po para maghanap ng sisi. Pwede po kayo mag-comment, mga kapatid, para babasahin natin. Babasahin natin ang inyong komento. No? Pwede po kayo mag-comment. Also, don't put in the minds ng kids na purpose ng gun is to kill. Parang mali yun. Teach them and educate them that gun is only used to self-defense. Way back 2000, salamat Sir Pepuan. Buti na remind ko, maganda po yung sinabi ninyo. No? Way back 2004, if I'm not, kung hindi ako nagkakamali during that time, there was a call sa Amerika ng stricter gun laws, no? Stricter gun rules, no? 2004, parang ganun,
May napanood po ako sa media outfit sa Amerika. I don't remember kung CBN ba yan o ano, CNN News, no? Meron pong interview na firearm expert, no? Na individual, in-interview po ron sa isang istasyon ng, I don't know kung Fox News ba to or CBN ba or CNN, no? In-interview po ang isang weapon expert, no? Ang sabi po nung nag-i-interview ng babae, kasi po, yan din yung issue, high school shooting, no? What can you say about, what can you say about tightening, no? Strict, making the Second Amendment more, sabi na, stricter. Parang gano'n ang tanong, anong masasabi mo gano'n? Na bakit yung mga bata, they have that access to firearms, that the parents is not aware of, ganito, so on and so forth. Ang dami po yung tanong ng babae. So, nung nagsalita na po itong weapon expert, itong individual na po na ito na, na bisita nila, tagalugin ko na lang po para mas madaling maintindihan. Sabi niya, it is about education, sabi niya. Yun po yung sinasabi niya. Hindi, katulad din ang ginagawa natin sa triad education. Ang sabi nung weapon expert, educating our kids. It's about educating our kids. Turuan natin yung mga anak natin, no? Ang pagkakaroon daw po ng baril sa bahay ay parang pagkakaroon din daw po ng swimming pool. Having a gun in your home is it's like having a swimming pool in your backyard. Sabi niya, parang yung pagkakaroon ng baril ay katulad lang din ng pagkakaroon ng swimming pool sa ating bakuran, no? Kapag ang bata daw po ay hindi natin tinurungan lumangoy ng tama, they will be drowned. Malulunod daw po. Same with firearms, sabi niya. Kapag yung mga bata ay hindi natin in-educate sa baril, hindi natin pinaintindi ano ang purpose ng baril, at ano ang danger ng baril, pag ito ay nagamit ng hindi tama, fatal din. Deadly rin. Same with the swimming pool na sinasabi po ng weapon expert. Pag hindi po marunong lumangoy yung mga bata. Si Regina po, 2 years old. May video ako dun dito sa aking, dun sa main account ko po. 2 years old, bulol pa po si Regina noon. Alam niya na po yung barrel, no? Sabi niya, barrel. Sabi niya, sight. Sabi niya, grips. Handguard. Bat. Sabi ng anak ko. 2 years old si Regina po nung time na bibigkas na po niya yung parts ng M4. Pero during that time, hindi po totoong M4 yung pinapaano ko sa kanya. Airsoft po yun. Airsoft yung ginagamit ko po sa training ng airsoft. Alam na po niya yung parts ng M4, no? At that age, no? At very young age, no? In-expose ko po siya sa baril. Minsan po, uuwi ako ng bahay, yung aking rig, nandiyan lang po dyan sa tabi ng aking television set, no? Hindi po ginagalaw ng anak ko yung baril ko, no? Nung bata po yan, binili ko po siya ng baril-barilan, yung may kulay red yun. Pininturahan ko lang ng itim para magkamukha ng baril ko. Sabi ko sa kanya, anak, this is your gun, this is mine. You do not touch this gun because you have your own gun. Nasa Santa Cruz pa po kami nakatira noon, Santa Cruz, Maynila. Wala pa kami rito sa Quezon City. Early education. Diba? You educate your kids. Naalala ko yung interview po na yan, buti na i-share ko. Kaya po ganun ang ginawa ko sa anak ko. Early education. Hindi po ginagalaw ni Regina ang baril ko. Minsan po, sinasadya ko pa minsan yan, wala lang magazine yan, lapag ko lang po dyan. Hindi niya po ginagalaw. Hindi nagagalaw po yung baril. Hindi po nagagalaw. Kasi naintindihan na po niya yung risk. Although minsan nilalagay ko dyan, wala naman pong bala, syempre nakaseparate. I'm just trying, no? I'm just curious kung pakikilaman ng bata yung baril. Pero hindi niya po ginagalaw. Education pa rin, no? Training and education pa rin. No? Because training, education, creates awareness, no? When you are aware, you are cautious. Mag-iingat ka pag aware ka, no? Salamat po, Sir Pep 1. Salamat po. Alam mo, Master Corix, madali kasi ma-influence ang bata pag tinaniman mo sa utak
ng bata ng baril is used to kill, kill, kill. Tama po. Eh yun na, papasok sa utak nila na dapat ang ituro natin is for defense, defense, defense. Yes sir, yes sir, totoo yan, totoo po yan. Investigate also yung mga platform ng influence ng mind conditioning madaling madala ang mga bata. Yes sir, kaya nga po sabi natin yung mga online na activities ng mga bata ay dapat nating ma-monitor, no? Sir Victor Javier, magandang gabi po. Sir Marco Castillo, no? Sir Rafael Romanillos Villarreal, yan, isa po sa nangungulit kanina sa akin mag-live, ang kapatid na Rafael. Anyway, opo. Mabati sana natin lahat ng mga kapatid natin, no? At minsan pasensya na kayo, hindi ako nakakapag. They are trying amend the gun ownership, but still they are not fully aware of the existing laws, no? Yan ang comment ng ating kapatid na Buddy Bravo, no? Basahin pa natin yung mga ano. Mas lalong dadami ang mag-own ng loose firearm yan kasi isipin nila mahirap kumuha ng papers. Yun po ang trabaho natin, Sir Aaron Galamgam, sir. Kaya po tayo nag-a-advocate ng responsible gun ownership. Kaya ito po yung nakaatang sa ating mga balikat na kumbinsin yung mga kababayan natin na iwan po ang illegal gun ownership. Iliwan po natin ang illegal gun ownership. Kahit po hindi tayo kriminal, no? Ang problema po dyan, hindi kayo kriminal, mabuting tao kayo, nahulihan kayo ng baril. Makukulong po kayo dahil lang sa baril. Or magkakaroon kayo ng criminal record because of firearm, no? So, anong nangyari po? Nakasama pa ho sa inyo, no? Maganda ang purpose pero mali po yung pag-acquire ng baril, no? Self-defense pero wala hong papel, that is illegal, mga kapatid, no? Mga kapatid, yan, Sir Pep1, tama naman kayo. Dati ko na rin sinasabi yan. Kaya po ako po liberal po ako sa pag-gun ownership, no? To be honest, ito po ang totoo, no? Hindi po ako po yung Leia na hindi po ako against na magbaril ang civilian. For that same reason, Sir Pep1, no? Hindi po lahat kayo, mga civilian, hindi po kayo kayang bantayan. Tayo, bantayan ng ating kapulisan na nagpapatrolya sa nakikita nyo po itong lawak ng area na ito. Itong area po ito ng Kamuning. Yan. Going to Balintawak. So, libong tao po ang nandiyan. Pamilya na nasa loob ng bahay, kumakain, nanonood ng TV, nag-i-internet, natutulog na yung iba dyan, no? So, tignan nyo po yung view, no? Ilang mobile lang po ng Philippine National Police ang umiikot dyan. Ilang pulis lang po ang nagbabantay sa area na yan. No? So, ganun po kalaki yung responsibility ng Philippine National Police. So, makikita nyo po from there, here. Sabihin na natin, sakop yan ng isang police station. Kaya niya po bang bantayan ang bawat kanto dyan? Considering the fact na hindi naman ganun karami ang mobile natin, ang police car natin, no? O mobile unit. At hindi naman ganun karami ang police, no? Ang ideal po ng population to police ratio is 1 police officer in every 500, no? Now, I do not have the data kung meron na tayong gano'n, at least 1 is to 1,000, no? 1 police officer in every 1,000 civilian population, civilian constituent, no? Hindi po natin alam yung eksaktong data, no? Pero imaginein po nyo yung ganyang kalaking area. Kung iilan lang ang mobile mo, iilan lang ang police mo, tapos limitado pa yung iyong gasoline allowance ng mobile para makapag-ikot-ikot ang police. Dati po kasi, mga kaibigan natin nasa PNP, yan ang reklamo nila, paano ka naman iikot sa rento, magpatrolya, ilang litro lang yung laman ng mobile, no? Mobility is very important po sa law enforcement, sa police patrol, napakahalaga niyan. Kaya tama po kayo, hindi po 24 hours tayong kayang bantayan. So, iba pa rin po yung tayo ay may sariling baril, no? Na legal, at tayo ay nagte-training ng paggamit nito, yung tamang paggamit. So, doon na po pumapasok agad ulit, Sir Pep1, yung pananagutan at responsibilidad. Yan yung sinasabi kanina ni Secretary Remulla, mga kapatid, no? Yun na po yun. Pero ako po, personally, yan din po yung aking stand. I agree
na ang mga civilian ay may baril, basta lamang po nandun sa kanila yung tamang pag-iisip, yung tamang mental faculty. No? Kaya po yung sabi nga natin doon sa Project Genesis, yun po yung ginagawa natin. No? Mag-input po ng tamang principles and doctrines para po yung mga gun owner ay hindi mapahamak. At syempre, yung matitinong gun owner, nakatulad natin na responsible gun owner, huwag tayo madamay doon sa pagkakamali ng mga nag-acquire nga ng lisensya, bumili nga ng baril. Irresponsible naman, no? Minsan nagbabait-baitan. May comment kagabi nung kumuha ng license na LTAP, FPTC, nagbabait-baitan. Nung may baril na, ang yabang na. Hanggang sa social media, pag makipag-away na, tatapang na, no? Diba? Katapang na sila, no? Babardagol na sa social media. Doon pa lang makikita nyo na yung mga comment section po ng gun owner, yung pag magsalita. Makikita nyo pa lang po doon na there is something wrong with these people, no? Kasi hindi mo kilala yan personally. Aawayin mo, babardagulin mo. There is something wrong with this guy. Paano po yan nagkaroon ng pumasa ng neuro, no? So, naitatago po yung mga psychological issue. Po, yung mga problema sa pag-iisip na itatago nila during the time na nag-neuro sila. Kasi may tinatawag pong neuro shopping eh. May mga tao po na kahit may problemang mental issue, dahil sanay nang sumagot ng neuro, lulusot po yan, no? Lulusot po yan. So, yun po yung problema, mga kapatid. No? Ang involved ay mga bata and the weapon is an issued firearm and PNP. Saan ang individual LTAP holder doon? Tama po, sir. Yan nga po yung ating pinag-uusapan. It's better to educate civilians, sir, for awareness to know what's right. Opo. Yan naman po. Alam nyo, mga kapatid, madalas po ang civilian, mas maganda pa po silang minsan i-train, no? Kasi minsan po, pag tinrain mo yung civilian, lalo kung bago yan, very absorbent yan, no? Very absorbent yan, talagang i-absorb niya, lalo po kung ang indoctrination ay tama, no? Lalo po sa mga ganitong lectures, no? Kanina may nagtanong nga sa akin, sir, ano ba talaga effective na bala? Sabi niya, 45 o 9mm. Ang pinaka-effective na baril sa self-defense? Yun po yung tanong ng ating membro. Ang sinagot ko po ay eco-eco. Sir, ano yung eco-eco? Escape and evade ka. Umiwas sa engagement. Yun po ang pinaka-effective na weapon. Hindi po 45 or 9mm caliber. No? Ganun ba, sir? Kako kasi kapag ikaw ay nag-eco-eco, nag-escape and evade ka sa isang situation, unang-una, hindi ka makakapanakit ng tao or makakadisgrasya ng tao. So, iwas kaso, no? Iwas hassle ng buhay, di ba? Yun po yung mga reason. Kaya maganda po na tayo ay eco-eco. Escape and evade po tayo sa mga sitwasyon na kaya naman nating iwasan, bakit naman tayo e-engage, no? Kaya nga ang formula pong ginawa natin dyan, 3 years ago, yung sabi natin, evaluate, assess and evaluate. Plus the escalation and verbal containment equals this. Ang equals po niya ay zero engagement. Yun po yung formulang ginawa ko dyan. So, extricate yourself from a situation wherein you will be you will be doomed. Sabi nga, makaiwas ka sa isang sitwasyon na mapapahamak ka, no? Magkakaproblema ka. Kaya eco-eco pa rin. Escape and evade pa rin, mga kapatid, no? Francis Garcia, yung mga takot na hindi maganda ang career, retirement, yung anti-gun. Yan, yun ang sabi niya. So, basahin pa natin. Yung mga badge owned by PNP, yung firearms, sabi niya. Yes, Sir Corex, alam na po yan sila. Yun, kilala ni Sir Cyril de la Cruz, yung binabanggit ko. Sir Victor Javier, magandang gabi. Ang need lang naman po ng mga civilian gun owner, disiplina, tamang kaalaman at pagmamayari at tamang paggamit ng firearm. Tama po, sir. Tama, Sir Romy Aragon. Hindi nakita ng policewoman na ano ang ibig sabihin ng KMFDM shirt ng kanyang pamangkin. Copycat siya ng 1999 Columban High School shooting na 2 shooters, 13 student and 1 teacher fatal at 23. Papaliwanag ko yan, Sir Francis, no? Sir Francis Garcia. Hindi
hindi po lahat po ng police officer ay well acquainted with syndicated groups, yung mga organizations, mga crime groups na yan. Kasi po, iba pong departamento ang mga kapulisan kung saan sila naka-assign. May sa legal department, may intelligence, may logistics, may finance, may police station, may support unit. So, hindi po lahat ng pulis alam lahat po ito, mga bagay nito. Dahil may kanya-kanya pong trabaho ang law enforcement officer, especially in the Philippine National Police. Ganon din po kami sa BJMP, may kanya-kanya kaming trabaho. Katulad po ang inyong lingkod, ako po ay nasa escort unit. Meron kaming opisina intelligence and investigation. Meron kaming tinatawag na sa searching, no? Meron tayong tinatawag na visitation personnel, no? May mga tinatawag po na custodial personnel, yung mga nagbabantay ng PDL sa loob, no? May programs and development, may community relations service, no? Yung community CRS, no? May iba-iba pong trabaho, kaya po we cannot assume, sir, na alam po ito ng policewoman, yung AMFDM na yan, sir, no? With due respect, sir. Liwanag natin, no? Basa pa tayo ng komento, no? Sabi ni Sir Romualdo Oliva, magandang gabi po. Ayan, meron pa yatang comment dito. Siguro, sir, sabi ni Sir Mark Candido from GSAP Bulacan, no? Sabi niya, police visibility sa school po para kahit papaano ma-alarma ang mga kabataan. So, napakalaking bagay po yung police visibility. Yan nga po yung sinasabi natin kanina. Pag nakita nilang may pulis, may presensya ng pulis, may nakitang mobile yan. Sa criminology po, may tinatawag kami noon na police omnipresence, no? Yung pag naisip pa lang ng masamang tao na may pulis doon, magdadalawang isip na silang gumawa ng krimen. That is police omnipresence. Psychological, ano yan, thinking na there is police officer, no? Na nandoon sa lugar. One of the good example po, mapapansin nyo minsan, may mobile na kaparada doon sa area. Pero wala namang pulis. Pero yung masasamang loob, magdadalawang isip gumawa ng krimen kasi nakita nila may mobile eh. Kung may mobile po, may pulis doon. So, yun po yung police omnipresence, mga kapatid. Yung natutunan natin sa College of Criminology. Yeah, yes, yun na nga po, Sir John Carlos Ramos, yung police presence, no? Mahalaga po yan, no? Opo. Kaya siguro, sa high time na our PNP chief will take of that, no? Sila po ang nandiyan dyan sa taas para mag-isip ng mas mga better measures para po sa security ng mga bata sa mga eskwelahan. At ako, hindi lang eskwelahan yung aking concern, no? Yung mga basta may mga thickly populated areas, no? Dapat po talaga ang pulis ay nakikita, visible ang pulis, no? For DepEd, I think po they must understand that securities are for public and private schools. Teachers must listen to each student little concerns. Remind the parents that they're checking their kids inside, outside of home, inside, outside of school. Tama po yan. Good evening daw po, sir, sabi ni Van Ryan Monico Munido, no? Salamat po sa inyong panonood. Sabi ni Sir Oliver Tres, agree po, sir, as of now, DepEd personnel have engagement already with the police officer in each municipality. Plus, the provincial director and the DepEd SDS already talk on the ways forward to combat this kind of problem in the DepEd school in our province. Opo, kikilos po ang Philippine National Police pagdating po dyan, no? Kasi they need to confront that, yung ganyang klaseng problema. Yan po ang trabaho ng ating police because they are in the public safety sector ng ating society. Tulad ng light reaction regiment, bawat operator, trained combat medic, kasi pag nabaril o injured ang secured rescue hostage, seconds lang meron ng wound treatment. Kung pwede, each teacher may basic sa gun knife wound treatment. Opo. Alam ko po sa mga school naman, may mga naka-duty po dyan na medical natin, professionals. May mga nurses naman po yata naka-duty dyan sa mga school natin ngayon. Alan James Valentin Padron, magandang gabi po. Bravo Eco Jr., magandang gabi sa inyo. Alvin Katahimikan,
nanonood po sa atin, no? Ayun, wala na yung comment, no? Wala na tayong babasahin, no? Kapatid, kung ka nakapag-komento na ang mga gustong mag-komento. Ayun, si Professor Kel Sagun, no? From JRU, no? If ganito po ang process, baka pwede tanggalin na po ang threat assessment para sa mga teachers and professors and other DepEd personnel. Para kahit paano po ay may protection po ang schools. Salamat po and God bless. Ang pagkakaalam ko po talaga, bawal sa eskwelahan ng baril. So, baka yung teacher hindi rin payagan na may baril yan sa loob ng classroom, mga kapatid, no? Yun po ang pagkakaintindi ko dyan, Professor Kel, no? We don't know kung papayag yung mga school principal or school authorities na yung teacher or professor ay may baril siya nadala pagpasok sa eskwelahan. So, another issues po, ano yan, na pwedeng pag-usapan, no? Para maunawaan natin, no? Gisap family para sa safety ng sambayanan ng mga Pilipino. God bless po. Thank you, Sir Talen. Magandang gabi po. Thank you po sa inyo. So, yan, medyo lumalakas yung hangin, ano? Sana po ay nabubuksan yung ating isip dito sa mga pangyaring katulad na nangyari sa Tacloban. Realization, no? Paghigaan natin sa higaan, mamaya pag-isipan natin. Una po yung relasyon natin sa mga anak natin. Kasi po, kailangan magsimula sa tahanan po ang ano nito, ang troubleshooting ng ganitong mga insidente. Simula po sa bahay. Hindi natin pwedeng isandal sa DepEd authorities, sa gobyerno, or sa Philippine National Police lamang. Simulan natin sa ating mga tahanan. Kumustahin natin mga anak natin. Kausapin natin sila. Anak, kumusta na sa school? Kumusta? Yung mga kaibigan mo. Ano nangyayari na sa'yo, anak? Anak, tandaan mo, nandito ang papa mo, nandito ang mama mo. Kaya nga po, nung pabata pa naman si Regina, sinasabi ko na, we are not just your parents, anak. We are also your friends. You can tell us everything so we can help you. Yun po yung natutunan ko sa seminar po noong 2004 po na binabanggit ko kanina. Let your kids feel that they are your presence. Hayaan daw nating maramdaman ng mga bata na yung presensya natin, maramdaman ng bata na nandyan tayo sa tabi nila. In whatever occasion, ano man ang mangyari, maramdaman ng bata na may magulang silang tatakbuhan. Hindi po yung tatakbo sila sa atin pag may problema na. No? Early detection. So, ang ano pa rin po nito, ang susi pa, ang kinito. Ang susi pa rin ito, communication pa rin. No? Communication. Magandang gabi po, Sir Rachel Ray Alanes. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Thank you for watching. Magnilay-nilay tayo, mga kapatid. Magnilay-nilay tayo. Hindi lamang po tayo ngayon umiingay dahil siyempre nasasaktan na naman tayo na tayo ay nadadamay, na magkaroon ng proposal yung batas na hihigpitan ito, baka higpitan ito. Isipin muna natin yung lalo sa mga parents. I think we need to talk to our kids. Usapin natin sila. Anak, kumusta ka na? Anak, kumusta ang school? Kumusta naman yung mga kaibigan mo? And of course, mga kapatid, very important doon sa live ng Cuadro de Alas, I mentioned doon yung spiritual guidance, no? Hindi lamang po yung pagpapayo ng natin mga magulang. Dalhin natin yung mga bata sa ating mga simbahan. Ano man ang reliyon natin, tayo ay born again Christian, tayo ay Iglesia ni Cristo, tayo ay Methodist Church member, tayo ay Iglesia Katolika, Apostolika Romana, tayo Katoliko, tayo ay Muslim. We bring our kids sa church. So, they will have that spiritual guidance. Pagpapayo ng magulang, aral ng salita ng Diyos. Nag-aaral sa eskwelahan, natuturuan ng teacher. I think hindi naman po maniligaw ang tao. Tayo. Bakit tayo na-involve ba tayo sa shooting incident nung bata tayo? Hindi naman. Bakit naman si Forex man nakatapos ng mula elementarya hanggang koleyo na
hindi naman po na-involve sa ganyan. Considering the fact na ako po ay product ng broken family, pero bakit po ang nanay ko hindi naman po nagkulang ng pagpapaalala at paggabay? Ang aking ina po ang tumayong nanay at tatay until I reached the age 19. From 5 years old ako, 1985, nung maghiwalay si mother at father ko. Since that time, from 5 years old to 18 years old, no? Wala po akong ama. Nung magkita po kami ulit ng ama ko from 1985, 1999 na po, 19 years old na po ako nung magkita kami ulit ni father. Pero bakit po nagampanan ng aking ina yung paggabay, papaalala, no? Dahil ganun po kami ng mother ko, communication din, kausap ako niyan, no? Dinadala ako sa church, no? Pag may mali, nasisita tayo. Yun po yung yung ating natutunan sa ating magulang, considering the fact po na single parent si mama. Yan po ang pinagpapasalamat ko sa aking ina, no? Si Mama Soledad Jamse de la Cruz. Mama, I am very thankful, no? Kung nasaan man si Corexman ngayon, no? Yan po ay sa paggabay ng aking ina, no? Kaya mga magulang na nanonood po ngayong gabi, sana po ay after nito, kausapin natin yung mga anak natin, no? Mustahin natin sila, mga kapatid. Mustahin natin. At pag may time tayo, kain tayo sa labas, pasyal natin yung mga bata. Katulad po rin ang ginagawa natin. Ako po, ganyan, may time, kasama namin yung bata, kakain kami sa labas, punta kami sa mall, punta kami sa Star City. Yun, family time. Creating bonds, no, with our kids. So, wala na yatang comment, no? At hindi na tayo wala na tayong babasahin, no? Ayun, si kay Sir Romy Aragon, sabi niya, good evening, naalala ko po nung ako ay bata pa. Mga pulis po ay nasa mga kalsada, intersection, sila nagmando ng traffic. Kahit mga driver ay natatakot lumabag sa batas dahil sila po ay mahuhuli at bihira po ang krimen dahil pag ilag po ang mga may masasamang binabala, kaya siguro po need talaga ang police visibility. Opo. Yan po ang value ng police patrol at ng police presence. It all boils down pa talaga sa parenting, sir. Yeah. Malaki po ang nito, ang factor ng parenting, mga kapatid. Sir John Carlos Ramos. Salamat sa panonood kay Sir Horace Wapan Bayos. Yan, kasamahan ko dati sa Manila City Jail, no? Magandang gabi, Utol. With that, mga kapatid, maraming salamat po sa lahat ng nanood. Sana po ay naging mabunga itong ating discussion ngayong gabi, no? At sana po ay pinakinabangan ninyo yung ating mga tinalakay. Yun po ulit ang aking payo. Sana po makausap natin yung ating mga anak. Heart to heart talk, no? Heart to heart talk. At muli po ay kasihan nawa tayo ng Panginoong Diyos. Bigyan niya tayo ng maliwanag na pag-iisip. Tayo po ay maging mapagbadyag, no, sa ating kapaligiran. Tayo po ay mag-obserba, maging listo, maging aware, upang tayo po ay may iwas sa mga problema at tayo po ay magkaroon ng maayos na pamumuhay, no, dito sa ating bansa. So, yun lamang po, mga kapatid sa Gun Safety Advocates of the Philippines, mga kapatid sa Protection Agent and Security Guard Group of the Philippines, mga nanonood at nagpapalo kay Admin Corexman. Maraming salamat po sa inyo. At siya nga pala, again, I will take advantage of this. Maraming salamat po sa mga nagpalo sa akin, sa aking page, no? At the span of 2 days, ay 2,800 po yung nakita kong nadagdag do sa aking mga followers, no? Actually, I'm very thankful kasi po, ibig sabihin, kung dumadami po ang nagpapalo sa atin, mas marami na po ang makakarinig ng ating boses, no? At marami, pangarap natin na marami po tayong magabayan. At gamitin tayo ng Panginoong Diyos na instrumento sa pagkakalat po ng tamang impormasyon, no? At maging, sabi nga namin ni Brother Tad Staley, maging tayo ay torchbearer o maging liwanag tayo sa dilim, mga kapatid. Hindi po tayo maging ahente ng kadiliman or ng kasamaan.
maging ahente po ng kabutihan ang mga katulad po natin, lalo po itong mga ganunan. So yun lamang po mga kapatid, magandang gabi sa ating lahat. To God be all the glory. Kasihan nawa at ingatan tayo ng Panginoong Diyos. Maraming salamat po.